Ito ang kwento ni Bravo, isang asong hinubog ng kalupitan, ngunit binago ng pagmamahal. Siya ay pinalaking dapat katakutan, sinanay para mabuhay sa sakit at iniwan ng hindi na naging kapaki-pakinabang. Ngunit isang araw, binago ng kabutihan ang kanyang kapalaran. Ipinanganak si Bravo sa isang mundong hindi niya pinili. Hindi ito isang tahanang puno ng halakhak at lambing, kundi isang lugar kung saan ang mga aso ay itinuturing na kasangkapan, pinahahalagahan lamang dahil sa kanilang lakas at tibay. Mula pa noong tuta siya, kakaiba na si Bravo. Matipuno ang kanyang katawan, likas ang kanyang lakas, at mayroon siyang presensyang hindi mo maaaring balewalain. Pinangalanan siyang Bravo, hindi bilang papuri, kundi bilang isang inaasahan na kailangan niyang tuparin. Habang siya'y lumalaki, iisa lamang ang landas ng kanyang buhay. Malupit ang kanyang pagsasanay, laging lampas sa kanyang kakayanan. Tinuruan siyang ang mabuhay ay nangangahulugang tumayo at lumaban. Hindi niya natutunang maglaro o magtiwala. Ang tanging natutunan niya ay pigilan ang kanyang damdamin, magkaroon ng kontrol at magtiis. Sa paglipas ng mga taon, nakilala si Bravo sa kanilang lugar. Binibigkas ang kanyang pangalan ng may galang at may kasamang takot. Siya ay matatag at hindi sumusuko. Ngunit walang sino man ang nakapansin sa bigat na kanyang pasan sa loob. Ang walang tigil na pressure, ang pagod at ang katahimikang sumisigaw ng sakit. Hanggang isang gabi nagbago ang lahat. Bago ang isang mahalagang laban, may malinang nararamdaman si Bravo. Bumagal na ang kanyang kilos at nawala na ang dati niyang sigla. Humihingi na ng pahinga ang kanyang katawan, ngunit ang pahinga ay hindi kailanman naging isang opsyon para sa kanya. Nang gabing iyon, nang hindi na niya kayang magpatuloy, tinalikuran siya ng mga tao kasama na ang mga nagmamay-ari sa kanya. Dinala siya palayo sa ingay at iniwan sa gilid ng kalsada. Itinapon, nakalimutan at hindi na mahalaga. Kinabukasan, pagsikat ng araw, iminulat ni Bravo ang kanyang mga mata. Nanatili siyang nakahiga, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagod. Pagkatapos may narinig siyang mga boses, mga kawani ng city sanitation na nagsisimula na ng kanilang trabaho. Isang binatang nakapansin sa kanya. Sa una, inakala niyang isa na namang asong gala. Ngunit nakita niya ang bahagyang paghinga, ang galaw, ang buhay. Walang pag-aalinlangan, maingat niya itong binuhat, inilagay sa isang kahon at isinama. Pagkatapos ng trabaho, dinala niya agad si Bravo sa veterinaryo. Maingat siyang sinuri ng doktor at sinabing marami na siyang pinagdaanan pero maaari pa siyang gumaling. Nang payagan ng umuwi si Bravo, dinala siya ng binata sa kanilang tahanan. Nag-alinlangan ang kanyang asawa. Hindi ba delikado ang asong ganyan? Mahina niyang tanong. Ngunit ang kanilang 8 taong gulang na anak ay hindi nakakita ng panganib. Ang nakita niya ay mga matang pagod at isang pusong matagal nang nasasaktan. Dahan-dahan siyang umupo sa tabi ng aso. Mahinahon ang kanyang boses, payapa ang kilos. Inialok niya ang kanyang kamay, isang marahang haplos at pasensya, mga bagay na hindi kailanman naranasan ni Bravo. Sa loob ng ilang araw, nanatiling tahimik ang aso, nagmamasid lamang. Hanggang isang umaga, bahagya niyang ikinaway ang kanyang buntot. Isang maliit na senyales, ngunit para sa pamilya, ito ay simbolo ng pag-asa. Ngumiti ang bata at bumulong. Simula ngayon, Bravo ang pangalan mo. Isang bagong pangalan, isang bagong simula. Isang pangalang may lakas, ngunit may pangako ng pagmamahal at kaligtasan. Mula noon, unti-unting natutunan ni Bravo na magtiwala muli. Natuklasan niya ang init ng isang tahanan, ang saya sa banayad na laro, at ang katahimikan sa tabi ng batang hindi sumuko sa kanya. Araw-araw lumalakas siya, hindi lamang sa katawan, kundi pati na rin sa puso. Natutunan niyang ang buhay ay maaaring maging ligtas, na ang mga kamay ay maaaring magpagaling, hindi manakit, at ang mga boses ay maaaring umaliw, hindi manakot. Unti-unti, ang asong dating kinatatakutan ng lahat ay nagsimulang maniwala muli sa pag-asa. Hindi man mabura ang mga pilat ng kanyang nakaraan,
Ang kanyang puso ay nagsusulat na ng bagong kwento, isang kwento ng tiyaga, pag-aaruga, at walang kondisyong pagmamahal. Lumipas ang mga linggo at bumalik ang lakas ni Bravo, kasama ang isang bagay na mas mahalaga, kapayapaan. Natutunan niyang ang mga kamay ay nakakaaliw, ang mga boses ay mahinahon, at siya ay ligtas. Siya ay naging malambing, mapaglaro, at mapagpasensya. Hindi na siya agad nagre-react sa takot o tensyon. Kahit sa ibang hayop, pinipili niya ang umiwas kaysa lumaban. Ang asong hinubog ng dahas ay nakatagpo ng tiwala. Isang hapon, habang sila'y naglalakad, biglang huminto si Bravo. Nanigas ang kanyang katawan at nakatuon ang kanyang tingin sa unahan. May isang asong biglang lumitaw, galit at agresibo. Napatigil ang pamilya. Walang anumang gulat, humakbang si Bravo pasulong, hindi para umatake, kundi para magbantay. Tumayo siya sa pagitan ng panganib at ng mga taong mahal niya. Matagal ang mga sandaling iyon hanggang sa umatras ang banta. Nanatiling nakatayo si Bravo, kalmado at matatag. Ligtas ang pamilya. Sa mga sandaling iyon, naintindihan ng lahat na si Bravo ay hindi na isang matapang na aso lamang, kundi isang malambing at protektibong kasama para sa mga taong nagsalba at naniwala sa kanya. Nang ikwento nila ang nangyari sa veterinaryo, napangiti ang mga staff. Ibig sabihin niyan, pinagkakatiwalaan kayo ng aso, sabi ng doktor. Hindi na si Bravo tinutukoy ng kanyang nakaraan. Tinukoy na siya ng kanyang pinili, ang mahalin at protektahan ang kanyang bagong pamilya. Walang nilalang na ipinapanganak na marahas. Ang sakit ay nagtuturo ng takot, ngunit ang pagmamahal ay nagtuturo ng paggaling. At minsan, isang ligtas na tahanan lang ang kailangan para magbago ang isang buhay. Kung makatagpo ka ng isang asong hinubog ng hirap, makikita mo ba ang kanyang nakaraan o ang posibilidad ng kung sino pa siya maaaring maging? Salamat sa panunood.